Sabi, Pastor, ipag-pray mo si Bride. Sabi ko, ako bakit? Blind na ang kanyang left eye. Alam mo ba, nagbibilang na sila ngayon ng buwan. Para akong nagbibilang na yung nagkaroon pala ako sa coconut palak, hindi ako mapangiti. Dahil habang binibigyan ko silang dalawa, alam ko yung sitwasyon. Pero hindi alam ng mga mag-anak at hindi alam ng lahat ng mga kaibigan nila ang tunay na sitwasyon ng dalawa. Gulong yung puso ko habang seseremonyas ako doon. Ngayon, yung bayang pagpupuntahin ay bate ng 150,000. Sige nga, mga kapatid, yan ang hindi nila alam. At marahil sa atin, ngayon lang din natin alaman na may ganyan palang kwento. Nakakawalan ng kagalakan pagkaganyan. Amen? Yung mga kalaban natin, nag-rule time, yung mga anti-gay groups dito sa Pilipinas, hanggang Cavite nakakarating. Nag-misa kami doon, unang misa namin, nag-doon sila sa kanto, nag-welga. Nag-prime march tayo 2 taon na nakakaraan. Nandun na naman sila, nag-welga. Ngayon, mas marami pa sila. Nung nag-welga, nung nag-prime march tayo, hinarap ko yung pinaka-pastor nila kasi kilala ko siya. Sabi ko dun sa pastor na yun, God is the judge, not you. Nakita ko sa kanya yung verse, James chapter 4, verse 12. Sabi niya, where is your God in James? Ay, kilala ko naman. At sinusundan pala na ang galaw ng NCC. Ngayon, ang gagawin ko, hindi ko ipapaskil sa mga website natin ang mga, upcoming activity para hindi nila alam. Ipapaskil ko na lang, tapos na yung activity. Amen? Amen. O, kala nila wala tayong buta, beauty kaya tayo. Amen? Para application. Beauty girl. Diba? Beauty tayo. Kala nila. Kaya mga kapatid, nung sabihin niya, abante, nalungkot na ako, pero itinaalala sa amin ng Panginoon, ito mga taong ito na lumapit sa akin. Meron pang iba, super hirap niya. Nakatira sa slums ng Cebu City. Sumulat sa akin, Pastor, papakasal kami ng boyfriend kong German dahil gusto kong tulungan ang aking pamilya. At siyempre, mahal na mahal ko din siya. Inugat ko kung ano, dahil in-interview nila dalawa kung talagang magkakilala sila, o baka naman gagamitin lang niya yung aliman para yumaman. Napatunayan naman namin na yung talagang gano'n na, dahil mismo yung aliman na kwento. Punta siya doon sa slums ng Cebu City. Nang kinakain ng kanilang pamilya, kayo yung basurang hinubukay doon. Ganun kahirap ang budget na to. Nagkaroon siya ng burden para sa kanyang pamilya na iahon sila doon sa lupa at kahirapan na kanilang kinalalagyan. At ang sabi sa kanya ng kanyang boyfriend na aliman, sige, sumama ka sa akin sa Germany. Kayo magsama na at kung trabaho ka ron. Sabi niya, sige na po, Pastor, parang awa niyo na. Sige, ikaw ang pastor, patanggihan mo. Alam mong gano'n ang sitwasyon. So sabi ko, sige kapatid, siya kita. O, sige, seremonya. Kinagano sa TNF office. 4 lang sila doon, 2 witness, tapos ako. Wala kaming makain ng aking partner. Duro mga ilang buwan makararaan. Sabi ng asawa ko, wala na tayong makain. Wala tayong ulan sa kabigan. Sabi ko, Lord, tayong pera. Biglang may tumawag sa cellphone ko. Tanda mo, di ba? Kala ko uwi. Kasi may takot na ako. Ano mo yung hindi takot na mga ganun. Biglang tumatawag, hindi ko kaya. Ano mo yun? Kala ko uwi. Yung pala, Zoom, money, padala. Nagpadala yung taong yun. Dahil nasa Germany na siya. Nakuha agad yung visa, lumabas agad yung visa dahil sa Germany. At nandun siya ngayon sa Germany, nagtatrabaho. At ina-elis na nila yung kanyang pamilya doon sa basurahan ng Cebu City. O
Kung ngayon sabihin nyo sa akin, hindi mahalaga ang same-sex religion nyo sa Pilipinas, kayo magsabi, mga kapatid. Amen? Dapat kung mga gandong kwento, nalalaan nila eh. Amen? Kung alam nila yan, hindi sila hindi sa same-sex marriage. Pero alam mo, mga kapatid, ang pinaka-nakakatakot na kinatakutan ko ay ito. Sige, kukulong na naman. Pero baka dumating yung point na kailangan pati bubong namin kailangan na ng community. Doon ako umiyak. Tinanong ko sa sarili ko, Panginoon, kaya ko ang ibigay ang aking buhay para sa GLBT community o hindi. Tinanong ko sa sarili ko, this is it. Ngayon kanina, ang natin sa inat, this is it. Sabi ko sa sarili ko, ako Lord, let's go. Pero alam mo, ang decision ko, sige, kung pati buhay ko, buhay namin dito, apat, yung gusto na kumali. Pastor Mike, tatapang yan. Alam ko na yan. Baka matanawan sa kulungan yan. Di ba? Nagdidito tayo sa loob. Bakit natin sila ko? Pero sabi ko, sige Lord, kung kukunin ang mundo namin, makalaya lang mga kapatid namin, gay, lesbian, bisexual, transgender dito sa Pilipinas. Go! Sabi ni Bob ng Unitarian Universalist na kapit ko, sabi niya, huwag kayo mag-alala, pag nakakulong na kayo, dadalawin namin kayo. Sabi ni Bob ng Unitarian Universalist, sabi ko, sige, basta, dalawin ko ako. Mga kapatid, sa ating gospel ngayon, tatong bagay. Una, pakawalan at ibigay ang mga bagay na sobra. Sabi ko, kung mayroon kang dalawang balakal, ibigay mo isa sa wala, ganyan din ang gagawin ng may pagkain. Marami ng sobra, sobrang gamit, sobrang matapos, sobrang pagkain, sobrang lahat ng sobra. Di ba may katabi tayo? Pag sobrang masama, pag kulang ang samarin, dapat yung tama lang. Amen? Dahil minsan, lagi akong naiinip sa tatay ko, yung mga damit niya, unang panahon, hanggang ngayon ayaw ipamigay. Isang bodega na. Sabi ko, ikukay-ukay na natin yan. Kasi wala kami makain ko natawa. Siguro, nandun po rin tatay ko sa akin. Ayun, nagukay-ukay kami doon. Binenta namin na nagsabang-isip isa. Nabili naman, isang araw, kumita kami ng mahigit na 1,000 pesos. Dahil mga kapatid, yung sobrang dyan, ibigay nyo na, pakulong nyo yan. Sana na matilig yung bahay nyo. Amen? Hindi pa naman ibigay yung sobra. Alam kung bakit? Exercise yan. Exercise yan, mga kapatid. Kalimitan, pag nakahalo ka dyan, yung value ng sentimental value sa'yo, ano nangyayari sa'yo? You have the tendency para maging takin. Amen? Amen? Ayaw mong pakawalan eh. Putas-putas na ang mission mo, ayaw mong parang pakawalan. Pero, di ba? Hello? Ngayon mga sobra dyan. Pangalawa, huwag matulong ng kapwa. Yan, gusto yun ba sa LGBT community, lahat ng loko. Diba? Kami na, nabiktima rin yung manloko. Diba tayo, nabiktima tayo ng manloko? Diba? Biglang nag-iimil, na nasa langita, nagugulong daw. Tapos kung sige, tinulungan natin, pinakain natin, bigyan natin ng trabaho. Ang ending, ipapalo pa lang ng yan. Anong sabi sa ating nito, sa ating gospel? Tinanong niya ng mga kawal, at kami po naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingiman sa pamamagitan ng paninigit o pagpapalatan na di makapwiran. Makiyahan na kayo sa inyong sweldo. At ang sabi pa ng isa, Guru, anong aming gagawin? Huwag kayong sumigil ng higit na dapat tinulong. Malulo ko hindi. Hello? Overtime? Sa panahon natin, yung program overtime sa mga binigay. Overtime
mo, pakilala ko.